Please give us wisdom, galing po sa Holy Spirit. Nang sa ganun po ay ma-challenge po kami, galing sa iyong salita. I pray, Lord, na bigyan mo kami ng maayos na puso at isipan. Nang sa ganun po ay ma-apply namin ang mga prinsipyong matututunan namin ngayon. Once again, Panginoon, salamat po sa iyong pag-ibig sa amin and also pray in the Lord Jesus Christ. Amen. Let's proceed sa ating congregational singing. Brother Dustin, please. Sa open yung song books mo sa Song 375. Song 375. Work for the night is coming. Work for the night is coming on the first. Work for the night is coming. Work through the morning hours. Work while the dew is falling. Work with the springing flowers. Work when the day goes brighter. Work in the glowing sun. Work for the night is coming. And man's work is done. Work for the night is coming. Work through the sunny noon. Fill bright hearts with labor. Rest comes sure and soon. Give every flying minute something to keep in store. Work for the night is coming. When man's works no more. Work for the night is coming. Under the sunset skies, while the hurricanes are blowing. Work for daylight flies. Work till the last leaf faded, faded to shine no more. Work for the night is coming. When man's work is o'er. Okay, mabuo po tayo. Our next song, piece of Song 379, Song 379. Song 379. Bringing in the sheaves, let's sing it on the first. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing at the noontime and the dewy, waiting for the harvest and the time of reaping. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Sowing in the sunshine, sowing in the shadows, reaping in the clouds, storm with the chilly breeze. By the harvest and the labor ended, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Going forth with reaping, sowing for the Master, though the losses gain our spirit often grieves. And our reaping's over, He will bid us welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Alright, mga kapatid, ito ang preaching na tatapusin natin ng 30 minutes. Kasi may habol pa ako dun sa Puraukan. But anyway, Romans chapter 10 verse 1. Romans chapter 10 and verse 1. At
Ang title po ng message natin ngayong hapon na ito is Developing a Heart for Evangelism. Developing a Heart for Evangelism. Or pwede rin Developing a Heart for Missions. Para may connect natin sa mensahe ng umaga. Developing a Heart for Evangelism. Ang sabi ni Apostle Paul in Romans chapter 10 and verse 1, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Sabi niya ganyan, my heart's desire and prayer to God for Israel. Yung aking mga kababayan ay sila ay maligtas. So, developing a heart for evangelism. So, kung titignan po natin mga kapatid, dito sa Romans chapter 10 verse 1, makikita po natin that really evangelism starts in the heart. Okay? Yung pag-share ng gospel, yung intention, yung desire, na ikaw ay lalabas at ipangaral ang salita ng Diyos sa mga hindi nakakilala kay Kristo bilang tagapagligtas ay galing sa puso. Evangelism is a matter of the heart. So yung question is, does evangelism matter to your heart? Okay? Sa puso mo, nangunguna ba evangelism? Meron bang puwang sa puso mo ang pag-share ng gospel sa ibang tao? So that's the question mga kapatid. It's never a question about ability or, kung merong oras or wala. It's always about a question of the heart. Kasi maraming tao, they know how to share the gospel. Alam kung paano ipangaral ang salita ng Diyos. May panahon para ipangaral ang salita ng Diyos. Meron silang oras na pwedeng gamitin para ipangaral ang salita ng Diyos. They have the opportunity. The problem is hindi nila ginagawa. You know why? It's a problem of the heart. Okay? So, truly mga kapatid, evangelism is a matter of the heart. Kaya yan po yung gusto nating makita ngayong hapon na ito, ngayong service natin na ito. That truly mga kapatid, ang pag-share ng gospel, nagsisimula dapat yan sa puso. Okay? So, what is a heart for evangelism? Mga kapatid, ang heart for evangelism, kung titingnan po natin sa malawak na pananaw, karamihan po ng ministry na ginagawa natin, even ministry itself, is a matter of the heart. For example, mga kapatid, sa pagiging pastor, pagiging preacher ng isang church, it's not about kung sino ang pinakamarunong mag-preach ng salita ng Diyos. Hindi lang about sino yung magaling mag-preach ng salita ng Diyos. Of course, nandyan po yung question of qualification. But also, it's a matter of the heart. Because maraming tao, they are qualified. Maraming tao, they know how to preach. They know how to study the Bible. And they know how to lead a congregation. But they do not have a heart for pastoring. Diba? Kaya po maraming mga kapatid, pastor sila, but they take advantage of their congregation. Bakit? Because it's a problem of the heart. Marunong, pero walang puso para sa mga miyembro. Walang puso para sa iglesia. Diba? Marunong mag-preach, marunong mag-lead, pero walang puso para i-lead ang mga tao. Okay? Kaya yung iba, kung anong klaseng trato na lang doon sa mga members nila. Alright? So, what is a heart for evangelism? Kung titignan po natin mga kapatid, nung sabi natin sa Romans chapter 10 verse 1, pag sinabi natin heart for evangelism, it means that you truly care about souls. Meron ka talagang pakialam. Pag nakikita mo yung mga taong dumadaan dyan, may nakikita kang crowd, ilan kaya sa mga tao na ito ang ligtas? Pag may nakita ka mga kapatid na mga batang naglalaro, ilan kaya sa mga tao na ito, sa mga kabataan na ito ang nakakilala kay Kristo bilang tagapagligtas? Pag nandun ka sa isang gathering, ano kaya yung pwede kong gawin para ma-share ko yung gospel sa congregation na ito? Yun po yung kay Apostle Paul. Kasi kung titignan niyo po, the Apostle Paul, meron siyang heart for evangelism. He genuinely loved souls. Mga kapatid, hindi po natin kailangan questionin yung pag-ibig ni Apostle Paul para sa mga kaluluwa kasi nakita naman natin yung hirap na pinagdaraanan niya. Every time na mag-start siya ng mission, every time na magta-travel, sabi niya ganyan, I'm always in danger. Palagi akong inaabangan ng mga Hudyo, palagi akong pino-persecute, palagi akong pinapahirapan,
Pero sige, tuloy pa rin siya sa kanyang pag-share ng gospel. At bakit niya gagawin yan, mga kapatid? Because he truly cared for souls. Okay? He understood that eternity is at stake. Diba? Yung desire niya is, sabi niya ganyan, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Bakit, mga kapatid? Kahit na ganun yung trato sa kanya ng mga Jews, na palagi siyang pinapahirapan, diba? Palagi siyang kinukontra. Pero alam niya what's at stake. What's at stake here, mga kapatid? Pag isang tao namatay, sa impyerno pupunta. And that is for eternity. So what's at stake here, mga kapatid? Eternity. So hindi po ito basta-basta, mga kapatid, na pwede nating balikan kung sakaling hindi natin nagawa. Mga kapatid, pang isang tao namatay at hindi niya kilala si Kristo bilang tagapagligtas, wala siyang ibang pupuntahan kundi impyerno. Kahit na gaano siya kabait, kahit na gaano siya kayaman, impyerno ang punta ng tao niyan, mga kapatid. That is what is at stake here. And because of that desire, mga kapatid, it drove him to risk everything he is and he has for evangelism. Iniwan niya, mga kapatid, yung pagkakaroon ng magandang position in society. Iniwan niya yung kanyang career bilang isang lawyer, expert of the law, Pharisee of Pharisees. Iniwan niya yung kanyang social status. And anong ginawa niya, mga kapatid? Sabi niya ganyan, everything I count all but dung. Para sa ating Panginoong Jesucristo, para sa evangelismo. Sabi ni William Booth, isang famous na Kristiyano, mayaman at very influential in the late 1800s. Sabi niya ganyan, one of the things na gusto niyang gawin sana para sa mga Kristiyano so that they will be motivated to go and share the gospel ay kung pwede lang, isabit ko lahat ng mga Kristiyano one day sa impyerno para maintindihan nila what really is at stake. And you know what, mga kapatid? Isasabit mo sa impyerno isang Kristiyano, paano yan mamomotivate para pumunta siya at mag-share ng gospel? Here's the thing, mga kapatid. I would say na magandang biblical illustration dyan is yung rich man. Diba? Yung rich man and Lazarus. Si Lazarus, nung namatay siya, pumunta sa langit. Si rich man, sabi ng Bible, pagbukas niya ng kanyang mata, sabi ng Bible, nandun na siya sa impyerno, being in torment. And in hell, he lift up his eyes, being in torment. Yun yung naranasan nung rich man. And anong sabi niya kay Abraham? Magpadala ka ng isang mensahero sa aking mga kapatid para ipangaral sa kanila about itong lugar na ito. Diba? So kahit, mga kapatid, yung nandun sa impyerno, you know what? Maraming tao sa impyerno ngayon, they have more compassion for souls than believers right now. Bakit? Because alam nila, mga kapatid, nandun na sila. Ayaw nilang yung mga kapamilya nila ay maranasan nila yung nararanasan nila ngayon. So even in a sense, masasabi natin, oh, buti po yung mga yun, they have a heart for missions. They have a heart for evangelism. For example, yung preacher na kasama natin kaninang umaga, yung missionary, bakit niya gagawin lahat ng yun? You know, dadaan sa maraming hirap, dadaan sa maraming stress, pupunta sa mga maraming churches, magpapakumbaba at hihingi ng support. Maraming mga churches, mga kapatid, pagsasalitaan ka pa ng masama. Di ba? Pagsasalitaan ka pa ng masama. Ang dami-daming tao dito sa Pilipinas, pupunta ka pa sa Mongolia. Di ba? Kung ano-ano sasabihin nila sa iyo. Marami pong missionary, ganyan ang pinagdadaanan, mga kapatid. Pero bakit gagawin nila yun? Because their heart's desire is for people to get saved. So it's a matter of the heart. So how do we develop a heart for evangelism? Paano natin gagawin yan? Paano natin gagawin that we can develop yung ganitong puso para sa evangelismo? Unang-una, mga kapatid, kailangan nating ma-realize, maintindihan God's love for the unsaved. Okay? Ang Panginoon po, sabi ng Bible, God is angry at the wicked every day. At bakit galit ang Panginoon sa mga wicked, sa mga unbeliever, mga kapatid? You know why? Because, kung titignan po natin, mga kapatid,
Yan po yung rason kung bakit mamamatay si Kristo sa cross. God is angry at sin. Because God is holy and God is just. Kaya kailangan ang taong makasalanan pupunta sa impyerno. Hindi namin pwedeng magkunwari lang ang Panginoon na walang nangyari at papatawarin niya lahat. No, mga kapatid, someone has to die in their stead. And that's why the Lord Jesus Christ died on the cross. Yes, God is angry at the sinner. God is angry at the wicked every day. But remember, at the same time, God loves the sinner as well. Kaya nga po siya ay gumawa ng paraan para sila ay maligtas. John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Imagine mga kapatid, yung anak mo ay mawawala sa isang crowded na market, sa supermarket, nasubukan ko yan kay Sofia. No, biglang nawala dun sa tabi namin. Okay? And biglang, ewan ko ba, parang nag-ano agad yung adrenaline sa katawan ko, biglang sharp senses agad, parang Spider-Man. Di ba? And then narinig ko, may nanong silang missing little girl doon sa PL. Buti na lang, doon pala sa kabilang aisle, malapit lang sa amin. But that's the thing mga kapatid, you would desperately search for your child hanggang mahanap mo yan. Bakit mga kapatid? Because mahal mo yung anak mo eh. Eh tayo mga kapatid, tayo ay nilikha ng Panginoon. Okay? So anong ginawa niya? Siya mismo ang gumawa ng paraan para tayo ay maligtas. Ganyan po ang pag-ibig ng Panginoon para sa mga unbelievers. At kung wala po yung pag-ibig na yan, wala pong kaligtasan. That is how God loves the unbelievers, the lost souls, the lost. Kaya kailangan po natin ma-realize yan. Huwag natin sabihin na, okay na, ako ay ligtas. Ako ay ligtas. Isipin din natin, paano naman kaya yung iba? Okay? Develop a heart for evangelism. Maintindihan dapat natin yung pag-ibig ng Panginoon para sa mga hindi paligtas. Also, recognize the reality of eternity. Okay? Kailangan natin maintindihan mga kapatid yung katotohanan ng eternity. Hindi natin ma-realize sa atin mga Kristiyano kasi hindi pa natin nakikita. Kasi hindi pa natin nararamdaman. Di ba? Pero kung sinasabi natin na yung salita ng Diyos ay totoo, yung salita ng Diyos ay walang kasinungalingan, di dapat maniwala tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos sa kung anong klaseng lugar ang impyerno. Okay, tingnan niyo po yung Luke chapter 16, verse 22 and verse 23. Luke chapter 16, verse 22. And in verse 23, kung yung sinasabi ko kanina, yung rich man. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And sabi ng Bible in verse 23, and in hell he lift up his eyes. And sabi ng Bible, being in torments, and seeth Abraham afar off and Lazarus in his bosom. So gusto nating makita natin dito mga kapatid is, nung pagbukas nung rich man ng kanyang mata, wala siyang ibang nakita at naramdaman kung hindi torment. And in hell, he lift up his eyes being in torment. Kaya nga po, ganun na lang yung kanyang pagmamakaawa kay Abraham. Sabi, sige na, pwede bang dalhin, magpadala ka ng mensahe para sa aking mga kapatid. Okay? Let's remind ourselves, mga kapatid, the urgency of sharing Christ. Huwag natin kakalimutan na ang pag-share ng gospel ay urgent po yan. Okay? Kung minsan nakikita kayo ng mga delivery van, di ba? Na minsan nakalaga doon, perishable goods, do not delay. Okay? Hindi pwedeng i-delay, hindi pwedeng sana ma-stuck sa traffic. Bakit? Kasi pag nawala na yung electric power ng van, yung closed van, ano yung sinasabi ko? Di ba? Pag nawala na yung electric power niya, ang mangyayari dun sa mga frozen food sa loob o yung mga pagkain sa loob, of course, mamamatay or masisira. Perishable goods nga ang tawag eh. Pag sabi perishable goods, pwedeng masira. Kaya sabi, do not delay.
Dapat makarating yan dun sa mall para mailagay nila sa freezer agad. Eh ganun din po mga kaluluwa mga kapatid, perishable souls do not delay. Ay yung mga kaluluwa na yan mga kapatid, hindi natin alam kung kailan mamamatay. That's why the gospel cannot be delayed sa kanila. Binapakita kanina mga kapatid nung missionary. 1% ng population ng Mongolia. Sila lang yung Christian, kasama na yung kulto. Okay? And sabihin na natin, hindi ko alam kung ilan yung population ng Mongolia, but example lang, sabihin na natin na 50 million. Diba? Sabihin na natin na 50 million yung kanilang population. Ilan yung 1% na 50 million? 500,000. 500,000 mga kapatid. And out of those 500,000, ilan doon ang ligtas? Marami doon ay kulto. Marami doon alam yung pangalan ni Jesus Christ, pero hindi nanampalataya kay Kristo. So, imagine those mga kapatid. 49.5 million perishable souls. That's why we cannot delay yung pag-share ng gospel o pagpapadala ng missionary sa Congo or kahit dyan sa Mongolia. Okay? Recognize the reality of eternity. Mga kapatid, yung rich man na napapakinggan natin dito sa Bible, remember this? This is a true story. Hindi po ito parable. It's a true story. One of the reasons why it's a true story is sa mga parable hindi gumagamit ng pangalan si Kristo. But dito mga kapatid, ginamit niya yung pangalan na Lazarus because it's a true story. And you see here mga kapatid, 2,000 years ago, sinabi na ito ni Jesus Christ. The story about Lazarus and the rich man. One day after that, the rich man was in hell. A year after that, the rich man is still in hell. 10 years, nandun sa impyerno yung rich man, being in torments. Sumisigaw, nasusunog. 2,000 years. Sa panahon natin, the rich man is still in hell. Ganyan po ang eternity. 2,000 years, nagsisimula pa lang ang eternity. Wala na siyang pag-asa mga kapatid. That is the reality of eternity. Kaya habang kaya pa natin i-share ang gospel, let us share the gospel. Also, kailangan natin maintindihan that sharing the gospel is our personal responsibility. Personal responsibility po yan. Look at Ezekiel chapter 33 verse 8. Ezekiel chapter 33 and verse 8. Ang sabi ng Bible, when I say unto the wicked, O wicked man, thou shalt surely die. Okay? If thou dost not speak to warn the wicked from his way, that wicked man shall die in his iniquity. Ang kausap dito ng Panginoon, sinasabi niya kay Ezekiel yung prinsipyo ng watchman. Okay? Na yung watchman, responsibilidad niya na pangalagaan yung mga taong nakikita niya na kanyang binabantayan, kumbaga security watchman, security guard. Okay? Ang sabi niya ganyan, so kung nakita ko ito, ang tao na ito, at sinabi ko sa kanya, ikaw na wicked na tao, okay? Ikaw ay mamamatay, at hindi mo winarningan yung tao na yan, na siya ay mamamatay dahil sa kanyang kagagawan, dahil sa kanyang pagmamatigas, sabi ng Bible, that wicked man shall die in his iniquity. Yan ay mamamatay sa kanyang kasalanan, pupunta sa impyerno, parang sabi niya, but his blood will I require at thine hand. Pero yung dugo niya, nasa iyo. Anong ibig sabihin nun? Ikaw ang sisisihin mo. Bakit? Kasi responsibilidad mo. It's your responsibility na pangalagaan sana to. It's your responsibility na pagsabihan sana. Pero hindi mo ginawa yung responsibility mo, that's why you are at stake. At ganun din po mga kapatid when it comes to sharing the gospel. Kasi may mga kakilala tayong hindi paligtas. Amen? Mag-anak, kapitbahay, nakikita natin palagi. Nakakasama natin ay
mga, even mga, tawag doon, maybe lokal, kabagyan, Ilocano, Tagalog na rin. Mga kamag-anak, di ba? Hindi sila ligtas, alam natin. Pero ang ginagawa natin mga kapatid, pinapanood lang natin sila. Remember mga kapatid, we have to take personal responsibility. Huwag po natin isipin, responsibility yan ng preacher. Responsibility yan ng mga preacher sa church. Responsibility yan ng pastor. Mga kapatid, it's a personal responsibility. Okay? And of course, paano natin ma-develop yung ganitong klaseng puso, heart for evangelism? We should also see the great privilege and joy of sharing Christ. Kailangan natin makita rin na pag-share ng gospel, although mahirap, may mga rejection, pero isa po itong pribilehiyo. Amen? Yung pakikipag-partner natin when it comes to missions, it's a privilege. Ang daming churches na pwedeng lapitan, pero bakit tayo yung nilapitan? Because that's an opportunity mga kapatid na pwede tayong gamitin ng Panginoon. Okay? Sabi ng Bible, Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek." Ang kaligtasan po ay para sa lahat. Kung titignan po natin yung mga example ng mga kaligtasan dito sa Bible. Nung si Philip, for example, shinare niya yung gospel sa Ethiopian eunuch. At yung Ethiopian eunuch ay naligtas. Ano yung naging result? Joy. Joy doon sa Ethiopian eunuch kasi naiintindihan niya yung kaligtasan. At joy para kay Philip kasi siya ay ginamit ng Panginoon. It's a privilege. Kung titignan po natin mga kapatid yung Philippian jailer, na handa nang magpakamatay. Di ba? Handa nang magpakamatay dahil na hindi niya nagawa, hindi niya nagampanan yung kanyang responsibilidad. Handa na siyang magpakamatay. Pero nagbago yung kanyang isip. Hindi dahil sinabi ni Paul na hindi na kami tatakas. Nagbago yung kanyang isip because someone shared to him the gospel. At ganun din yung kanyang pamilya. Mga kapatid, maraming mga tao desperado, hindi alam na wala na mayroong pag-asa sa buhay. Pero magpapakamatay na lang sila. You know why? Because no one shared to them the gospel. The gospel makes a difference. And of course, mga kapatid, lahat po na nakakilala kay Kristo, they were happy, they were joyful, not because of the miracle. Of course, they were happy about that. But more than that, sila ay naligtas. Okay? So remember, sharing Christ is an honor. And it's not a response, it's not a burden. Okay? Privilege po ito na kailangan natin gawin. Now, let's go ahead and tingnan po natin practical steps to develop your heart for evangelism. Ano yung kailangan natin gawin? Kasi, so alam na natin yung mga dapat ma-realize natin. Mahal ng Panginoon yung mga kaluluwa, dapat mahalin din natin. Ganun yung pag-ibig ng Panginoon. Di ba? Nakita rin natin mga kapatid na ito ay pribilehiyo. So, let's do it joyfully. Okay? Kasi hindi lang yung naliligtas ang natutuwa, pati yung nagsishare ng gospel, natutuwa rin. Okay? Understand your responsibility. Ito ay responsibilidad natin. And of course, we realize the reality of eternity. But practical steps to develop your heart for evangelism. Ano yung kailangan natin gawin? Unang-una, pray regularly for souls. Magdasal tayo para sa kaligtasan ng iba. Kaligtasan ng kaluluwa. Yan yung ginawa ni Paul. Brethren, my heart's desire and prayer. Andun yung heart's desire, di ba? Pero after yung heart's desire, merong action. Ano yung desire? Para yung kaligtasan ng iba. And ano yung naging action niya? Prayer. So, unang gawin natin mga kapatid, let us pray regularly for unbelievers, for souls, para sa kanilang kaligtasan. Ito ang maganda gawin. Gawa ka ng listahan ng mga kakilala mong hindi paligtas. 1, 2, 3, 4, or 5. Gawa ka ng listahan. Okay? And then ipag-pray mo sa Panginoon. Panginoon, itong tao na ito, tagal ko ng kakilala.
Sana po ito ay maligtas. Itong pangalawang ito, tagal ko nang nakakausap, ang bait-bait sa akin, sana po maligtas. Itong pangatlo na ito, Panginoon, asawa ko pala to. Naku, kalimutan ko. Sana maligtas. Itong pang-apat na ito, ang bait nito, palagi kong nakakasabay sa jeep. Nililibre ako, sana maligtas. Itong pang-lima na ito, itong kapitbahay ko na ito, napakabait sa amin, sana po maligtas. Pray for their salvation. Pray. Bakit mga kapatid? Kasi po yung prayer, isa po yan sa ginagamit ng Panginoon para po mas lumambot yung puso ng tao. Di ba? Pero notice mga kapatid, ang unang binabago ng prayer ay hindi yung tao at naturally hindi rin ang Panginoon because God does not change. Ang binabago ng prayer ay ikaw. Kaya later on, yung pinagpe-pray mo na yun, ikaw rin ang mag-share ng gospel sa kanila. Okay? Ikaw din ang mag-share ng gospel sa kanila. Kaya ano yung second na gawin natin? Practical step to develop your heart for evangelism. Prepare yourself to share the gospel. Okay? Ihanda mo na rin yung sarili mo para i-share ang gospel. Diba sinabi ko naman last Sunday, simple lang, kailangan yung i-memorize Romans 3:23, Romans 6:23, Romans 5:8, Romans 10:9. Simple pa, Romans 10:13. Kung alam mo yung mga verses na yan, pwede mong i-share the gospel. But you know what? Kung ikaw ay ligtas, alam mo kung paano i-share ang gospel. You know why mga kapatid? Kasi alam mo kung bakit ka ligtas. Ano ko ba naligtas? Nagtiwala ako kay Kristo bilang tagapagligtas. Nanampalataya ko kay Kristo na siya ay namatay, nilibing at muling nabuhay bilang kabayaran ng aking mga kasalanan. Kaya ako naligtas. Yun lang naman. So anong si-share mo? Alam mo ako, sigurado ako sa langit na pupunta ako kasi nanampalataya ko kay Kristo. At ang sabi niyang salita, ng kanyang salita, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Simple lang. Diba? Makasalanan ako. Papuntang impyerno. Pero si Kristo namatay sa krus para sa akin. Nanampalataya ako sa Kanya. Ngayon, pwede na akong pumunta ng langit kasi yun yung sinabi ng Kanyang salita. Diba? So, prepare yourself to share the gospel. Kaya po natin gawin yan. Kung kaya natin i-explain mga kapatid yung mga komplikadong bagay, ito pa kaya napakasimpleng bagay na. Alright? And of course, ito very important. At palagi po natin binabanggit. Partner with other Christians. Okay? Partner with other Christians. Sabi ng Ecclesiastes chapter 4 verse 9, two are better than one because they have a good reward for their labor. Mas madali po mag-share ng gospel pag may kasama. Kaya kung hindi ka sanay, sama ka sa iba. Okay, nakita niyo po mga kapatid, kung kami ay inayos namin or pinalitan namin yung gulong ng van missionary. Di ba? Kaya po yung gawin ng isang tao, kaya kong gawin yun na mag-isa. Pero kung ako lang gagawa nun, baka ngayon patapos pa lang ako. Di ba? Pero ilan yung gumawa? 10 yata eh. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Kaya tapos na wala pang sabihin na, wala pa yatang 7 minutes, tapos na. Ngayon, nailagay na yung gulong. Bakit? Tulong-tulong eh. Ganun din po mga kapatid when it comes to sharing the gospel. Mas madali po ang trabaho ng pag-share ng gospel kung meron po tayong kasama. So, remember this. Practical steps to develop your heart for evangelism. Magsimula po tayo sa prayer. Amen? Gawa ko na yung listahan, ipag-pray nyo. Secondly, i-prepare niyo yung sarili niyo to preach the gospel. Kayo na rin mismo ang mag-preach sa kanila ng gospel. And pangatlo, kung hindi kaya, kayo ay sabihin na natin natatakot, normal po yan. Kaya magtawag ka ng kasama mo. Or kapag ikaw ay tinawag, sama ka. Diba? At mas madali yung pag-share ng gospel. Amen? So remember, we need to develop a heart for evangelism. Karamihan po ng ginagawa natin dito sa church, dapat po galing sa puso. Missions, it's a matter of the heart. Worship, pagpunta sa church mga kapatid, it's a matter of the heart.
Okay? Pag-share ng gospel, it's a matter of the heart. Giving, it's a matter of the heart. Hindi mo pwedeng magbigay ng tithes, mga kapatid, kung sa puso mo pa lang mabihira, magbibigay na naman ako. Pwede kang magbigay, mga kapatid, pero ang sabi ng Bible, God loveth a cheerful giver. Ang tinitignan ng puso, mga kapatid, hindi yung pera, yung puso. Okay? And even evangelism is a matter of the heart. Remember, mga kapatid, ang evangelism ko, ang soul winning, hindi lang po yan church program. Di lang yan ginagawa natin ng 9:30 a.m. sa Sabado, alas 10 sa Sabado. It's the heartbeat of a believer. And it certainly is the heartbeat of a church. Amen? So sana po tayo, sa natapos na month ng May, ay na-challenge po tayo na maging involved more, hindi lang sa missions, but world missions. Amen? Tayo ay ma-involved sa pag-share ng gospel. Tayo po ay magtulungan, makipag-partner sa ibang Kristiyano nang sa ganun ay mas malawak pa yung marating ng Ebanghelyo. Amen? Alright, let us pray. Dear God, Heavenly Father, once again, nagpapasalamat po kami sa oras na binigay mo sa amin, na kami po muli ay nakapakinig ng iyong salita mula pa po kanina umaga. Salamat po, Panginoon, at binigyan mo po ang aming puso't isipan sa missions. I pray, Lord, na gamitin mo po kami bilang isang church, na kami po ay sana maging instrumento po ng para sa kaligtasan ng iba. Hindi man po kami makarating sa ibang lugar, pero po kami ay makipag-partner sa mga missionary na naglakas ng loob na sumunod sa iyong kalooban. Panginoon, tulungan mo po kami na mas maging mabuti pa sa aming soul winning. Ayusin mo po ang aming puso't isipan, Panginoon. Kung meron po kaming mga wrong motives, sana po, Panginoon, ito po ay mabago ng iyong salita. So once again, Panginoon, sa aming paghihiwalay, ikaw po sana muli ang mag-glorify sa lahat ng aming gagawin. And also pray in the name of the Lord Jesus Christ. And all God's people say, Amen! Amen. Alright, yun na po yung closing prayer natin. Amen? At ayusin natin itong church. At ihahatid yung mga dapat ihatid sa city center. At tayo po ay dismissed na. Thank you very much.